Hello beauties! Hello everyone! This is Simply Rhea. Welcome and welcome back to my channel. Alam niyo guys, may gusto lang akong i-share. May narealize lang ako sa buhay. Hindi ka dapat magmahal ng hindi ka pa buo. So, means, kailangan, bago ka magmahal, kailangan buo ka muna. Buuin mo muna yung sarili mo. Paano ka magbibigay ng pagmamahal sa taong sinasabi mong mahal mo kung ikaw mismo sa sarili mo is salat or kulang? So, ibig sabihin nun, dapat bago ka pala magmahal ng ibang tao is mahalin mo muna yung sarili mo. So, paano mo ba mamahalin yung sarili mo? Hindi sisimulan mo sa pagkilala sa sarili mo. Kilalanin mo muna kung sino ka ba talaga. Ano-ano ba yung mga gusto mo sa buhay? Ano yung gusto mong mangyari in the future? Matuto kang maging masaya kahit mag-isa mo lang. Huwag mong ibasa yung kaligayahan mo sa ibang tao. Doon ka magiging buo. Pag ganun. Kasi kahit na sabihin na natin may magkajowa ka or magkaroon ka ng taong minamahal at minamahal ka rin. Kung halimbawa, dumating yung time na bigla kayong maghiwalay or bigla na lang yung isa sa inyo na wala ng pagmamahal. So, pag ganun, hindi ka ma-drain or malulugmok. Kasi, alam mo sa sarili mo, kahit mawala man yung taong yun, alam mo, kaya mong maging masaya kahit na iniwan ka ng taong minahal mo. Pero bakit ngayon ko lang na-realize? Mahihirapan ka talaga pag, halimbawa, binuhos mo lahat sa taong minahal mo or akala mong mahal mo. At akala mo, yun ang bubuo sa'yo. Pero hindi pala ganun, guys. May taong nakapag-realize sa akin na hindi pala dapat ganun. Hindi porket I love you ka ng I love you sa taong mahal mo. Pero hindi mo naman pinapatunayan sa kilos. Kagaya na lang halimbawa, kung mahal mo talaga siya, gagawa at gagawa ka ng paraan. Mapalago yung sarili mo. Hindi na aasa ka na lang at aasa sa kanya. Dapat makayanan mo muna mag-isa para matuto kang tumayo sa sarili mo. Hindi ka magiging dependent sa kanya. Kasi yun nga, ang tunay naman pala talaga na investment is sarili mo. So, kailangan mo matuto, mag-aral, magbasa, gawin mo para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Kasi guys, hindi ako ganun. Pag nagmahal kasi ako, hindi pa pala ako buo. Kaya, pag nagbigay pa ako dun sa taong yun, anong mangyayari? Mauubos at mauubos ako. Kaya, ayun, madadrain talaga, mapapagod. Kasi nga, feeling mo, ikaw lang yung nagmamahal. Feeling mo, hindi ka mahal ng taong yun. Kasi nga, feeling mo, inaayawan ka nilang lagi. Feeling mo, ikaw yung kawawa lagi. Feeling mo, siya lang yung mundo mo. Feeling mo, obligasyon ka niya. Pero, hindi pala dapat ganun. Dapat, bago ka magmahal, matuto ka munang mahalin yung sarili mo. Matuto kang i-pursue yung mas dapat na i-pursue. Kagaya na lang ng pangarap mo. Lahat naman tayo may pangarap mula pagkabata. Halimbawa ako, bata pa talaga ako. Gusto ko nang maging artista. Sa totoo lang. Pero lumipas yung mga panahon. Ang daming nangyari sa buhay ko. Kaloko-loko na yung buhay ko. Hindi ko na alam kung ano nang gagawin ko sa buhay ko. Nagkaanak ng wala sa oras. Hindi pa pala handa. Mentally or emotionally. Lalo sa obligasyon. Pero wala eh. Andito na ako. Ano pang magagawa ko, diba? Nasa huli talaga yung pagsisisi. Kaya, bilib ako dun sa taong wala pa rin asawa hanggang ngayon, wala pa rin anak hanggang ngayon. Kasi, alam nila sa sarili nilang may mas karapat dapat na unahin bago ang love life. Hindi ka naman talaga mamamatay kung wala kang love life, diba? Kasi yung love na yan, emosyon lang naman yan. Pero, bakit doon tayo lagi nahuhulog? Doon tayo nagpapaalipin sa pagmamahal na binibigay natin sa iba, imbis na sa sarili natin. Kaya tayo nalulugmok. Doon tayo na frustrate, nade-depress, doon tayo na-stress. Kasi nga, mali. Mali ang magmahal ka nang hindi mo muna mahalin yung sarili mo. Kailangan talaga punuin mo muna yung sarili mo bago ka makapagbigay ng totoong pagmamahal sa ibang tao. Ang ganda lang ng message na yun. Nakakatuwa lang na may ganong tao pa pala. Yung akala mo dati, wala nang ganun, wala nang ganyan. Puro bisyo na lang yung tao, mga tao, ganito, ganyan. Pero bigla palang may darating sa buhay mo na magpapaalala sa'yo ng totoong worth mo.
as a tao. Nakaka-inspired kasi yung ganun. Yung alam sa sarili kung paano magkaroon ng control, ganun sa sarili, limitasyon, na dapat unahin muna talaga yung pagmamahal sa sarili para makapagbigay ka sa ibang tao, kung sino man yung mamahalin mo. Kasi kung mahal mo talaga isang tao, hindi mo siya papahirapan eh. Hindi mo siya dadagdagan ng kung anong problema ang meron ka. So, dapat talaga, ayusin mo muna yung sarili mo. Ano ito? Vlog.